May tanong sa akin, Boss Ray, tanong ko lang po, naguhulog naman po ako sa na loan ko. Pero hindi po regular. Kaso, ang kinaiinis ko lang po is every week nagpupunta sa bahay namin yung collection in charge nila. Salamat po, pakihide na lang po name ko. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin ngayon, alamin natin, pwede ba talaga pumunta yung mga collection in charge weekly sa inyong bahay at bakit? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan pa utang, maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is, naguhulog naman kayo dun sa inyong nahiraman ng loan, pero hindi po regular. Kaso ang kinaiinis nyo is every week nagpupunta sa bahay ninyo yung collection in charge. Okay, ito po, nandoon na rin naman po yung, yung sinabi nyo nga na nakakapaghulog kayo, pero hindi po siya regular. Okay, so ngayon, ang kinaiinis nyo nga is, nagpupunta yung maniningil. Ganito lamang po yan. Kasi po, may kontrata kayo. Chinek ko po itong nahiraman ninyo, it's legitimate naman po. So, po pwede siyang mag-transact online. Rehistrado ho siya, incorporated. So, wala ko tayong problema. So, legitimate po yung inyong nahiraman. And ang pagkakaalam ko ho dyan, nahiraman ko rin ho kasi dati yan, is ini-explain po yan. May contract yan. Pinipirmahan po. Okay? So, ibig sabihin ho is alam nyo yung inyong obligasyon. Kaya po, yung maniningil nila is nagpupunta sa inyo every week kasi po, sa inyo na rin po nanggaling, hindi po regular yung inyong pagbabayad. Kasi po, may due dates yan eh. Okay po? So, dapat sundin po natin talaga yung due date. Not only the due date, pati po yung amount. Kasi po, dalawa yan, Let's say, nagbabayad nga kayo tuwing due date. Pero kulang naman po yung binabayad nyo. So, hindi rin ho tama yun. Di po ba? O di kaya, nagbabayad nga kayo ng tamang halaga, pero lagpas naman po sa due date lagi. Di po ba? Kaya ho, nagpupunta sa inyo yung, collection in charge or yung maniningil po, is because sila po yung muka ng lending. Yan ho lagi ko sinasabi, sila po yung muka ng lending. So, ano yan, kumbaga, ini-explain po nila ulit sa inyo. Ini-reiterate na ito po ang dapat natin gawin kasi may kontrata yan. Okay? At malaki po kasi ang pagkakaiba niyang nahiraman ninyo doon sa mga bugo at abusadong online lending apps. Okay po, kasi yan pong nahiraman po ninyo is may kontrata kayong pinirmahan. At in-explain po sa inyo yan. Okay po? Kumpara po ninyo dito sa mga bugo katabusan ng online lending apps na talagang wala. Wala hong explanation. Okay? Wala rin naman hong kontratang pinirmahan. O di po ba? So, napakalayo po nila. Dalawa. Distansya, kilometro po ang layo ng distansya. Di po ba? Kaya huwag kayong maiinis kasi ginagawa lamang po nung collection in charge yung kanyang trabaho na kayo po'y paalalahanan, na maging regular po yung inyong pagbabayad. Di po pa, lagi ko naman po sinasabi sa inyo, pagka po tayo'y nanghiram, obligasyon yan. Okay? Inano po kayo niyan, binerify kayo niyan maigi. Kayo niya, sini-ay ho kayong maigi. May mga offers yan eh. Hindi naman ho mag-o-offer yan kung hindi kayo kung hindi kayo i-credit investigate yan ng maayos. Di po ba? Tsaka, ulitin ko po, mayroon kayong pinirmahang kontrata at in-explain sa inyo yung kontrata. May mga specific due dates at amortization kayong dapat bayaran. May termino yan. Hindi ho kagaya sa mga bugo katabusadong online lending apps, na magugulat ka na lang na ito yung pera na padadala sa'yo, pero utang mo pala ito halaga at 7 araw lang. Di po ba? Yan ho sa inyo, yung hinahiraman nyo na yan, monthly po ang bayad, pare-parehas ang amortization.
O dito sa mga buko katabusadong online lending apps, sasabihin niya 90 days. O, pero yung sa unang term pa lang, 90% na nung amount ang dapat bayaran. Sabi ho sa inyo, kilometro po ang layo. No, nung patakaran po nitong nahiraman po ninyo compared po diyan sa bugo katabusadong online lending apps na topic po natin parate. Ito po ang pakakatandaan po ninyo. No? Ulitin ko sa inyo lagi. Obligasyon po ang pangungutang o ang panghihiram. Okay? Kaya ho natin dinidiscuss itong mga bugo katabusadong online lending apps kasi po sila po hindi nila sinusunod yung mga naka-in-place na batas. O yun lamang pong the truth in lending at hindi nila sinusunod. Diba? Hindi nila dinidiscuss. Samantalang po yung nahiraman ninyo, na nahiraman ko rin po dati, no, is dinidiscuss naman po. Diba? Talagang fully disclosed po yung inyong nahiram, even the interest rate. Okay? Alalahanin po natin. No? Kasi marami rin ho nagsasabi, no, na yung nahiraman nyo na yan is napakalaki ng interest rate. Totoo naman, malaki ho talaga yung interest rate. Kasi unang-una ho, unsecured loan yan. Pangalawa po, no, wala na ho tayong anti-usury law. Okay? Wala na ho yung nagre-regulate doon sa mga interest rate eh. 'Di ba? Wala nang ceiling. Although yes, nandyan po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, no, para po tumugon para doon, no. Kaya lang sa ngayon po kasi ang may ceiling on interest rate po natin as of this recording is yun pong 10,000 pababa lamang po, no. Na maximum is 15% at additional 5% penalty kada buwan po nalalampas. Sa mahigit 10,000 po, wala po talaga tayong magagawa doon, wala pang ceiling. Ngayon ho kasi, no, binibigyan na ng freedom, no, yung mga nagpapahiram at nanghihiram, no, na mag-set ng interest rate. So, yan, para yan, magkaroon ng kasunduan, may pirmahan ho yan. Yung sa inyo po kasi, may pirmahan na naganap, no, may kontrata ho kayo eh. So, legitimate po yung transaction ninyo. Okay, at dapat hindi po yan unconscionable. Ibig sabihin, hindi yan excessive or sobrang laki. Yung hindi naman nakapani-paniwala. Kasi maaari naman pong mamagitan na ang korte. Okay, kaya tingnan niyo ho, bihirang-bihira ho ang mga lending at financing, no, and even banks, no, ang nagsasampa po ng kaso sa korte. Kasi po, pag nakita ng korte, no, na masyadong excessive at mataas yung kanilang nakitang interest, no, na ikinarga nung lending bangko ng o ano pa mang pautangan, maaari po nila yang panghimasukan. Okay? Kasi kung talagang hirap na po eh. 'Di ba? Ngayon kung natataasan kayo ngayon, well, makipag-usap kayo sa kanila. 'Di ba? Tingnan nyo kung may bibigay sila sa inyong kumbaga, payment plan or payment option. Kasi sa inyo na rin naman po nanggaling, hindi ho naging regular yung inyong bayad. No? And wala ho tayong magagawa. Trabaho po. No, nung maniningil, napuntahan kayo at paalalahanan. No, dun po sa obligasyon na inyo naman pong pinirmahan. No, malayong-malayo po itong ginagawa ho nung maniningil, no, nung lending na to or financing na to, doon sa ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Di po ba? Not unless kung hinaharas kayo niya, winawalang niya kayo niyan, ayan, you have the right to complain po. No, sa mga sangay ng gobyerno, nakakasako po sa pagpapautang. Kagaya po ng BSP, SEC, NPC, PNP, NBI, PAOK. So, pwede ho kayong mag-complain doon pagka ho, naramdaman nyo sa sarili ninyo na hinaharas na ho kayo. Ngayon, kung wala naman pong harassment, well, wala ho tayong ron kasi trabaho niya yun eh. Di ho ba? Kung hindi naman kayo winawalang niya, di kayo sinisigawan, hindi kayo pinapaya sa mga kapitbahay ninyo, trabaho ho talaga na maniningil yan. Kasama ho sa namin yan eh, kasama ho na sa trabaho namin na paalalahanan na maging regular po, no, yung inyong pagbabayad. Kasi nga ho, yun po ang nakasaad doon sa kontrata. Okay po? Sana lamang po naintindihan na iba po yung kasi yung topic natin kadalasan, di po ba, is more on the
abusive na paniningil, no, dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Although yes, no, yan pong nahiraman po ninyo is kasama po sa online lending platform, no. Pero ito sasabihin ko sa inyo, dinidiscuss po kasi nila yan. Pinapirmahan sa inyo, nag-agree kayo eh. So, legitimate po yung inyo naging transaction. Hindi kagaya sa mga bugo katabusadong online lending apps na biglaan na lamang pong papadala yung pera. Tapos katakot-takot pa na walang yaan ng ginagawa. No? Makipag-usap na lamang po kayo. No? Baka sakali po na meron silang maitutulong sa inyo. Or kung ano man po yung sinasabi ng maniningil sa inyo, di sundin nyo na lamang po. Kasi legitimate naman po yung inyong utang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.